Good day mga biyero, nandito tayo ngayon sa Motorstar, Tanawan City, Batangas para i-review itong pinakabago Easy Ride 150. Yan po ang pinakabagong John na Easy Ride 150. Ito po ay sa video na to ay alamin natin ang kanyang full specification, features na maaari mong magamit sa motor na ito at hindi lang yan, yung kanyang monthly installment, SRP at mga requirements. Kaya naman tapusin mo ang video na to hanggang dulo bago ka bumili nitong Easy Ride 150p. Unahin muna natin ang kanyang updated price. Ito nga pala ay nagkakahalaga ng 71,000 pesos. Kung sakaling kukunin mo naman ito ng installment basis, may down payment ito na 8,900 pesos. At sa loob ng 3 taon, may monthly payment kayo na 3,453 pesos. Good news mga biyero dahil may rebate pa po ito. First impression mga biyero ay makikita mo agad ang pagiging maskulado ng motor na ito. Dito sa kanyang mukha mga biyero, kung mapapansin niyo ay napakalapad po nito at napaka-aggressive ng kanyang datingan. Gumagamit ito ng napakalapad na windshield at makakatulong sa inyong aerodynamic, lalong-lalo na kung sakaling magpapatakbo kayo ng mabilis ay hindi agad dedirect ang tama ng hangin papunta sa inyo. Dito naman sa kanyang headlights mga biyero, kung mapapansin natin ay napaka-aggressive ng datingan. Gumagamit ito ng LED sa kanyang lighting system. Gumamit din ito ng projector lamp na kadalasan mo lang makikita sa mga 4-wheel. Nakapagpastig din sa kanyang looks ang kanyang daytime running lights na pwede mong patayin sa kanyang switch para makatipid ng baterya. Alright! Pagdating naman mga biyero sa kanyang mga suspension, dito sa harapan ay gumagamit ng traditional telescopic fork. Dito naman sa likuran ay gumagamit ng dual shock absorber. Kaya nga pala mga biyero, pwede pa po kayong magpalit ng inyong suspension para sa mas magandang laro. Alright. Sa kanyang braking system mga biyero, naka single disc brake sa harapan at naka disc brake na rin ito sa likuran. At isa pa nga sa mga nagpapogi sa motor na ito, yung disenyo ng kanyang mugs. Meron itong sporty design. Kung mapapansin niyo dito sa harapan ay napakaganda, lalong-lalo na po dito sa likuran. Comment nyo nga mga biyero kung nagustuhan nyo ba ang design ng kanyang mugs. Ang sukat ng kanyang gulong sa harapan ay 100 by 80 by 14. Tubeless na po ito. At dito naman sa likuran ay 120 by 80 by 14. Tubeless din po ito. At ang kagandahan dito ay magagamit mo talaga ito kung sakaling mahilig ka mag-banking-banking. Alright. Tapos dito naman sa kanyang front fender mga biyero. Ayan. Meron siyang masculine. Ayan po. Sobrang laki. Pang big bike talaga. Tapos meron pa kayo ditong additional na cover para sa inyong fuel tank kasi dito lamang po nakalagay ang inyong gas tank. Alright. Dito naman po sa inyong rear fender mga biyero, kung mapapansin natin ay napakalapad din po neto. Equip ito ng plate light at reflector para sa dagdag visibility ng inyong motorsiklo. Dagdagan mo pa ng tire hugger para hindi masyadong tumalsik ang putik papunta sa inyong makina. Dating naman sa kanyang exhaust mga biyero, kung mapapansin natin meron lamang itong napakasimple disenyo. Naman sa kanyang taillight mga biyero, napakaganda ng kanyang taillight dahil naka full LED na po yan. Tapos hindi mo na kailangan magpa-customize ng inyong design dahil sobrang ganda na ng kanyang taillight. Yan, comment kayo mga biyahero kung maganda ba sa paningin niyo yung ganitong klaseng design. Tapos LED na rin po yung kanyang mga turn signal.
Pagdating naman po sa comfort ng kanyang upuan ay malambot na malambot po ito. Siya pala mga biyero, equip ito ng integrated seat opener. So hindi mo na kinakailangang susian, pipindutin mo na lamang ito at bubukas na po ang inyong upuan. Kung mapapansin natin, meron itong napakalapad at napakalawak na underseat compartment. Siya pala mga biyero, hindi po kasya dito ang full face na helmet. Half face lamang po. Pwede mo na rin ilagay ang ibang mga gamit kagaya ng kapote, sapatos, vlogging equipment, mga documents, at marami pang iba. Kaya nga pala mga biyero, kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na gagawin natin. Pagdating naman sa kanyang disenyo ng manubela, ito po ay naka-naked handlebar. Dito sa kanyang handle grip ay malambot po na goma ang ginamit rito, kaya naman napakasarap hawakan nito. Sa inyong mga buttons naman mga biyero, dito sa right side ay nandito yung engine kill switch, DRL switch, at electric start. Kung sakaling hindi naman gagana ang inyong electric start, meron po siyang kickstarter, sipain mo lang ito at aarangkada ka na. Kaya naman, mas maganda pa rin sa mga scooter na gaya neto ang mayroong kickstarter dahil support nyo po yan kung sakaling maglolobat ang inyong electric start. Dito naman po sa kabila, mayroon kayong passing light. Yan, may passing light po, may high beam and low, busina, at saka turn signal left and right. Yan. So napakaganda ng datingan neto. Pagdating naman po sa kanyang side mirror mga biyero, napakasimple lang ng datingan nito dahil may design nito na parang dahon na siguradong bumagay sa inyong body design para dito sa motorsiklo. Pagdating naman dito sa kanyang information panel, ito ay gumagamit ng digital meter panel. Mayroon itong RPM at speedometer indicator, fuel indicator, oras, at marami pang iba. Kagaya na lamang po ng voltmeter, turn signal left and right, high and low beam indicator, at kung ano-ano pa. Sa sobrang laki nga ng kanyang windscreen ay maaaninag mo talaga ang inyong information panel. O di ba mga biyero, nagustuhan nyo ba ang kanyang meter panel? Comment down below. Pagdating naman po sa inyong susian mga biyero, kung mapapansin natin ay napakasimple lamang ng datingan ng kanyang susi. Para po siyang susi ng sasakyan. Ayan mga biyero, nagustuhan nyo ba yung kanyang susi? Comment nyo naman sa baba. Isa pa sa mga magugustuhan mo dito mga biyero ay meron siyang kulay blue na illumination para sa inyong susian. Meron na rin po itong push button para sa bukasan ng inyong fuel tank. Ayan po mga biyero, napakasimple lang ng datingan niya pero napaka-useful. Ito nga pala ay may fuel tank capacity na 10 liters. Goods na goods nga ito kung sakaling maglo-long ride ka dahil napakarami ng kanyang fuel tank capacity. Punta naman tayo sa kanyang full specification. Pagdating sa kanyang makina, ito ay equipped ng 150cc, single cylinder, single overhead cam, at may dalawang bulb. Pagdating sa kanyang cooling system mga biyero, ito ay air-cooled. Kanyang fuel system naman, ito ay carb type pa rin po. Pero huwag kayong mag-alala, para sa mga ayaw ng mga may karburador, ay gusto ay FI, meron po din sila niyan. Meron naman pong iba-ibang version ng Easy Ride. Alright! Pagdating naman sa kanyang mga features mga biyero, meron itong charging system na pwede kang mag-charge anytime, anywhere. Siya nga pala mga biyero, kung nais nyo mag-avail ng motor na ito, bisita lamang sa Motorstar Tanawan City, Batangas. O di kaya naman tawagan nyo po yung number na nasa screen for more details. Maraming salamat sa pagtapos ng video mga biyero at ingat palagi.